Alinsunod po sa Presidential Order 1676, itinakda ang huling linggo ng Abril bilang Head and Neck Consciousness Week. Ang mga sakit na may kaugnayan dito ay mula sa tumutubong tumor sa ulo, ilong at leeg. At ayon po sa Department of Health, patuloy ang pagtaas ng mga ganitong kaso, partikular na sa mga bata. At isa na rito, si John Michael. Babay na si Sam. Nung pagbubuntis po kay Michael, nung mga 8 months, nagkasakit po ako, ma'am. Tapos nakainom po ako ng gamot. Hindi ko naman nasukat akalain na ganun na pala siya. Nung simula lumabas siya, may bukol na siya sa ilong. Sa edad na 4, halos sinlaki na ng kamao ang bukol na nagpapahirap kay Michael. Habang lumalaki siya, lumalaki din ang bukol niya. Dahil sa kondisyon niyang ito, hindi maigalaw ng bata ang kanyang braso. Hirap din siyang lumakad at kumain. Pag yung inaangat nila, ayaw niya yung ganun masakit. Masakit po para sa akin, ma'am, na ganyan yung anak ko. Si Michael ay mayroong kondisyon na kung tawagin ay frontoethmoidal encephalocele. Merong butas doon sa skull base o sa brain kasi dapat buto to eh. Yung buto na yun, may butas. Tapos doon lumalabas yung brain natin, together with the meninges. Tapos nandito, hanggang lumalaki ng lumalaki. Pwedeng merong tinik yung mother niya habang nagbubuntis siya. Ang kondisyon na ito ay karaniwang nakukuha ng isang sanggol kung kulang sa folic acid ang ina. Ang gagawin natin talaga doon, skull base surgery, tatanggalin natin, hatiin natin yung brain na nakalabas dito. Tapos in the process, maglalagay tayo ng buto para hindi siya magkaroon ng meningitis. Sa totoo lang, inilabas ko dyan. Parang kinukurot pala yung dibdib mo na pagkumpulan ng Sa likod ng bukol na halos sumakop na sa kanyang mukha, nagkukubli ang ngiti ng masayahing si Michael. Sana po ay matulungan niyo ako sa paggaling ng anak ko.